Sa mahigit ilang taong pagtatrabaho sa sentro ng syudad, bihira lang din ako makauwi sa aming sityo. Dito na lumaki ang aking mga kapatid sa sityo Mulumuluan, na sakop ng Barangay Mercedes dito mismo sa lungsod ng Zamboanga. Labing 2 kilometrong layo mula sa sentro ng syudad, matatagpuan ang isang nakatagong sityo. Isang sityong masasabi nating malapit sa kabihasnan, ngunit napag-iiwanan sa pamumuhay, trabaho at oportunidad ng lipunan. Payak at simple lang ang pamumuhay ng mga taga dito. Masasabi nating tulad din ng ibang bayan, may mga naitatala ring karahasan, subalit marami pa rin ang lumalaban ng patas sa hamon ng buhay. Isa sa mga pangunahing pamumuhay ng mga taga dito ay ang pangingisda, pagtatanim ng agar-agar at paglulumot. Ngunit sa pangingisda at pagtatanim ng agar-agar ay nangangailangan ng malakihang puhunan, kagamitang tulad ng bangkang demotor at iba pa. Ngunit paano na lang sa mga kapatid nating kapos? Saan na kaya sila kukuha ng kanilang kabuhayan? Isa sa mga pangunahing pamumuhay ng mga taga dito ay ang paglulumot, na kahit papano ay malaki na din ang naitutulong sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Paglulumot kasi, hindi mo kinailangan ng malaking kapital. Ang tanging kakailangan mo lang, kahit bangkang lisagwan lang. Kasi ang lumot kasi hindi naman mahirap hanapin. Makikita mo lamang siya, makikita mo lang siya kahit saan. Sa dalampasigan, sa may mga beach, sa mga sandbars. So, hindi siya mahirap hanapin. Madali lang din makakapuno ng bangka. Pwede kang bumalik ulit kung gusto mo pang makakuha ulit ng mas marami pa. At saka, madali siyang patuyuin. Isa sa mga uri ng lumot na makikita din dito sa karagatan ng Pilipinas ay ang tinatawag nilang sea lettuce, na may scientific name na Ulva luctuca. Kadalasang ini-import papuntang Southeast Asian countries tulad ng South Korea at Japan. Sa isang pabrika ay masusi nila itong pinoproseso. Kadalasang ginagawa nila itong seafood soup at naging delicacies na nila ito daang-daang taon na ang lumipas mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang paglulumot ay isa rin sa mga naging kabuhayan ng aking pamilya. Nadatnan ko ang aking mga pamangkin na sina Comar at Alcan, na tinutulungan ng kanilang amang hakutin ang lumot na nakuha nito, upang nang sa ganon ay makabalik ulit at makarami pa ng kuha. Sa murang edad ay namulat na sa hamon ng buhay at naging kaagapay na ng kanilang mga magulang sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Sa 5 magkakapatid, silang dalawa ang magkasunod na panganay, na siyang nakakatulong na sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa bahay. Hindi na iniinda ng magkapatid ang init ng araw at bigat ng pinapasan nila. Para sa kanila, mas mainam pang tiisin ang init ng araw at bigat ng lumot kaysa sa tiisin ang kumakalam na sikmura. Matapos mahakot ang lumot na nakuha ng kanilang ama,
ay agad nila itong binilad upang nang sa ganon ay matuyo agad. Sa proseso ng pagbibilad ay kinailangan punit-punitin at panipisin ang pagpapatuyo upang sa ganon ay madali itong matuyo. Sa tindi ng init ng araw, kinahapunan ay natuyo din ang lumot na binilad ng mga bata. Matapos matuyo ang mga lumot ay agad ding inihango ng kapatid ko upang mailagay sa sako. Ngunit isa sa mga pinaka nagpahanga sa akin ay ang pagiging matatag ng mga taga dito. Sa kabila ng hirap at pagsubok ay nagkagawa pa ring tumulong at magpasaya. Ito ang buhay na kinagisnan ng aking mga pamangkin. Gustuhin ko mang tumulong, ngunit wala akong magagawa sapagkat ako ay kapos din. Ngunit muli akong nabuhayan ng pag-asa nang minsan kong nakausap ang isa sa mga pamangkin ko na si Alcan. Grade kila na kamuto? Grade 3. Grade 3. Namita ka mo yung naka-school? Di man pa kami kaya mayroon kayo na Sa grade 2. Na, ikaw grade pila ni Kumar? grade 4. Na magsunod na to ikaw ang grade 2. Na Kung yung plano nyo kuhan, kami mag-school magpalit. ang balik. Bang ka lumago ni kawayan, unin pangarap ko lang. Sundalo. Simpleng pangarap lang kung tutuusin. Isang pangarap na sana hindi manatiling hanggang pangarap lang. Sina Kumar at Alcan ay ilan lang sa mga batang sa ngayon ay pinagkakaitan pa ng tadhana. Isang kinabukasang hindi pa man naaaninag sa kasalukuyan dahil sa pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Subalit balang araw, ito ang magiging lakas nila upang harapin ang unos ng kinabukasan. Mula po dito sa Sitio Mulu-Muluan, Barangay Mercedes, ako po si Harvey Lim at ito ang Inside Zamboanga.